Hello po, maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Again, nandito na naman tayo sa susunod nating isa pang episodes. If you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Today, pag-uusapan natin yung previously debate ni Attorney Falsis versus Attorney Libayan. Actually, saan ko ito na mag-react anything towards Attorney Libayan kasi I have some connections with people that is connected with some issue with Attorney Libayan or the groups of Attorney Libayan. Personally, iniiwasan ko yan. I have some reservations, ika nga. Pero hindi ko na siya ino-open up kasi for me, it's a waste of time para pag-usapan yung mga bagay. Personally, so that's the reason why I try to avoid it. Pero kasi maganda itong debate and there's multiple people that requested for me to react. Today, pag-uusapan natin yung recent debate ni Attorney Falsis at ni Attorney Libayan. So ngayon, sa pag-uusap natin, ito po ay hindi lang debate. Ito ay isang banggaan ng dalawang tao na kung saan dito natin ma-filter out ang kanilang kredibilidad, katotohanan at ang kanilang political mindset. Gabi na sa ating podcast, himayin po natin at bigyan natin ng reaksyon ang mga nangyari at ang mga malalaking tanong na maari pong nasagot o hindi nasagot at sino sa tingin ninyo ang pupwede ninyo pong paniwalaan. Starting off sa hindi mo maiaalis or hindi mo maisasantabi that a certain debate like politics, darating yung punto that it will get too personal. Ang opinion ko based sa mga nakikita kong debate and sa school debate na nagawa ko before. Paniniwala ko po kasi kapag ang isang debate lumilihis na sa main topic or kapag ang debate ay nagiging personal na, that is a issue from the moderator or from the people who organize the event. Kasi importante kasi nating malaman, we're not here para sirain natin kung sinong kampo yung puwedeng mas malakas yung boses or mas maraming suporta, hindi eh. Dito tayo when we do debate, nasa debate process ka dahil you are trying to explain what's going on. At para maipaliwanag mo sa tao, maniwala man sila o hindi, at least narinig nila yung opinion mo. But when we're talking about personal attack, tayo nagkakaroon ng issue kasi how can anyone listen to you and to verify yung mga personal attack mo ay totoo unless na lang ipakita mo yung ebidensya. Pero the problem is, kung ang sinumpaan ninyong pag-uusap o sinumpaan ninyong topic ay organized at as a specific topic na tatapusin ninyo in a certain time and a certain topic will be discussed at wala naman doon yung personal attack, yun po ay para magiging ano na lang, bangayan na lang ng dalawang kampo, which is not a good thing. Especially kung wala kayong alam sa issue and you're just hearing the facts right now, kapag may personal attack po, para sa akin, it makes the debate in a lower spectrum, lower standard of spectrum. Para sa akin, it's not fruitful, hindi siya effective in terms of communicating. Sinabi din dito sa debate, nakita natin, meron pong issue ng paratang ng um, pagiging bayaran ni Attorney Falsis by Attorney Libayan. At dahil po dito, nakita natin sa debate, there is parang document that Attorney Falsis give to everyone na parang signed yun ng Senate na hindi siya bayaran, hindi siya kasali sa plantilla whatsoever. Para sa akin, sa akin kay Attorney Falsis, this is another personal attack. Well, it's his prerogative to answer it. Pero on my own judgment, he don't need to explain. Kung kahit naman anong sabihin mo about you being bayaran, magkaroon ka man ng multiple documents saying na hindi ka bayaran, it will not affect people's opinion towards you. Especially this is a personal attack. So you will not change people's mind. Because I treat this as a personal attack, hindi na niya sana 'to binigyan pa ng pansin. Kasi ako, naniniwala ako that he's not getting paid of anything of what he's doing
ni Risa Ontiveros o ni Senator Trillanes or ng Senado, naniniwala ako do'n. Pero that's it. You don't need to dwell too much on the personal attack ni Attorney Libayan to you, 'di ba, Attorney Palsis. Utang din ang konsepto ng Tweety Bird sources or anonymous informant. Naging issue ito sa debate ni Attorney Falsis at saka ni Attorney Libayan kasi parang ano yung validity at saka certainty that all of the things that Attorney Falsis is saying in social media ay totoo. Well, totoong itanong yon. At sabi din naman ni Attorney Falsis that there are certain points and multiple opportunities na yung sinabi ng kanyang Tweety Bird ay nagkakatotoo after few months. Sa akin, it really depends on the people who receive those information coming from his Tweety Bird. Kasi sabi nga niya, it's his own opinion. Tanggapin mo man o hindi opinion, opinion ko. And I think na lahat naman tayo may Tweety Bird. Some way, somehow, one way or another, meron at, ayun, tulad nga sinabi ko, if it's valid chismis or a valid research or simpleng chismis lang. And I think ang sabi ni Attorney Falces dito, at the end of the day, ang napatunayan na nangyari from his Tweety Bird. Tapos, dito sa debate na 'to, kung gaano kabilis kumalat ang hindi beripikadong information online. Yes, ang masakit dito, there's multiple event dito sa debate na 'to, kung mapapansin po natin, Attorney Falcis and Attorney Libayan, that there are multiple events that they talk about misinformation, fake news, sabi ni Attorney Falcis or yung mga nasabi ni Attorney Libayan. To be honest with you, hindi na ako concerned sa mga fake news na 'to kasi both of them have said something na maaari kasing fake news, eh. Hindi ko naman po nakikita yung kay Attorney Libayan o kay Attorney Falcis everyday. Pero kasi may certainty that there might be fake news on what they're posting. What I am concerned, 'di ba? What I'm concerned is how they manipulate this information to their listeners, mga nanonood sa kanila. Kasi kung influencer, you have this narrative to turn public opinion about certain issues or about certain uh, personality. Just like nung sinabi nga ni Attorney Libayan na bayaran si Attorney Falsis tapos naglabas si Attorney Falsis sa isang certified document na hindi siya bayaran. Yung mga naniniwala against kay Attorney Falsis, maiiba ba yun? Mababago bang isip nila kay Attorney Falsis? I don't think na mababago. Yun yung pinaka-issue ko diyan, the manipulation of uh, fake news or wrong information. Inamin din nila sa debate na narinig natin that it is a social experiment na kung saan makikita natin that people, listener, are easily manipulated on how social media work. They are easily manipulated by the information they take, and most definitely, lahat naman nakikinig naman sa social media, hindi naman majority diyan talagang nire-research nila kung ano yung naririnig nila. They just jump into conclusion and see how it is perceived. Kung minsan, kung mas maraming like, maraming share or influential na tao, yun yung batayan nila on how they trust or believe yung mga messages na naririnig nila sa mga influencers. But the problem is, would that be the single most parang standard natin sa pagkuha ng tama at sapat na information o dapat meron tayong mainam pa na pananaliksik sa mga impormasyong naririnig natin sa social media? And then also, uh, sa debate, yung pagkabanggaan ng dalawang panig gamit ang logical arguments at saka mga fallacies. Itong mga logical arguments, fallacies, normal na 'to kasi parehas silang lawyer, eh. You know, they will try their best to argue and, to argue both ano, eh, both camp. Ang sa akin lang, I think the main issue here is not the legal aspect nung debate ni Attorney Falcis at ni Attorney Libayan. I think the most important here is yung perception ng tao. May nabago ba? Nagkaroon ba ng change of mind, opportunity sa both, panig, sa both supporters ng panig? Kung ito ang goal natin for the debate, I don't think that there is some traction. Ang paniniwala ko kasi sa debate, kapag hindi tayo nag-focus sa topic at lagi tayo nagfo-focus sa personal na issue ng bawat tao,
the message is not clear. Masyado siyang malabo for me na nagbabatuhan lang tayo ng putik pero wala tayong nakukuhang information about it. That's the reason why I think na-change ang pag-iisip ng kahit sinong listener. I think what happened was more on how 2977 hello po, hello. So I think dito sa debate nila, it's mostly more on proving who's right or wrong on that time. Pero probably proving the case and getting across their messages to different group na supporter ng kabilang grupo, I don't think it really changed a lot. Kasi makikita mo sa umabot din sa pag-atake sa debate na nakita natin yung karakter at integridad ng bawat isa. Kaya po ako hello po Mr. Romualdez Tambi. Hello Sir Robin Crucena. Ay, ginawa ko yung request mo kanina, 'di sumunod sa debate si Libayan pero ad hominem. Yun nga, eh. O eto yung portion natin na pag-uusapan din. I think etong part ng pag-atake ng karakter at integridad, whatever side you are in, para sa akin, as a former hindi ko sinasabing experienced debater ako ha, sinasabi ko lang as I experienced 1 or 2 debates before nung high school at saka college ako. When you attack up someone's character, lalo na katunggali mo sa debate, sabi ko nga kanina, bad standard ng debate at nawawala ng essence ang debate. Kasi naniniwala ko that debate is only used for giving people uh, 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 more exclusive information on what you feel about the topic. Pero hindi dapat sumasaklaw iyon sa personal na atake sa kahit sino, 'di ba? Kasi at the end of the day, people don't care. People don't care who you are. People don't care kung sino ka. What they care about is na andiyan ka, debate what you want to debate at mag-stick ka lang sa topic. Pero yung mga ad hominem, I don't like it. Kasi pag dumarating kapag ka nakikipag-debate ka and you're just pushing narrative, para sa akin, you're not giving your messages clear. Hawak yung issue ng credible ka ba magsalita kasi nag-a-ad hominem ka na lang, wala ka na sa topic, it means hindi ka prepared. Sabi ni Mr. Romualdez, "Ko pa napanood replay ko mamaya pero ako attorney Libayan ako diyan." Okay, good 'yan. Ruben Crucena, echo chamber ang magkabilang panig sa live pero mas toxic mga follower ni Libayan dinadaan sa kuyog. Ay opinion niyo 'yan, Mr. Romualdez, Mr. Ruben Crucena. 'Yan, opinion niyo 'yan, pero I'm just stating what I noticed. Tapos nag-usapan din dito yung suporta nila about sa 2028 election. I think Attorney Falces said na, kung sa 2028 election masusuportahan niya si Leni Robredo at saka si Raffy Tulfo. Kasi up to this moment ni Attorney Falces wala namang case na na-file sa ngayon, against kay Raffy Tulfo. So kung tatakbo siya kung hindi si Leni, si Raffy Tulfo ang kanyang susuportahan. And then nagkaroon din sila ng issue about kay VP Sara Duterte kasi nagkaroon ng usapin about sa kanyang pamumuno. Yung mga nagawa niya, yung mga nakikita sa social media, yung mga threat niya against the president, yung mga ebidensya, mga alleged evidence dito sa proceeding kay VP Sara. So napag-usapan niya mga yan. Ako, sa totoo lang, kung ako pagdating sa presidential election, to be honest, napakaaga pa. 2026 pa lang, 'di ba? Ako naniniwala ako miski ako, yes, sasabihin ko na hindi ko iboboto si Sara Duterte just for theory. Pero naniniwala ako, kita ko kasi nagbabago ako up until to the time of the election. Minsan I was eyeing to vote for this candidate up until the last day ng election. Tapos nung magsimula na parang boboto na ako, meron ako naalala na parang incident na hindi okay sa akin. So I changed my mind. Kaya ako naniniwala ako sa masyado pa maaga. I think it's too early to talk about kung sino man ang iboboto natin ng 2028 kasi marami pa puwedeng mangyari. Hindi natin alam kung meron talagang, makakasuhan na big fish sa flood control issue. Hindi rin natin alam kung mai-impeach ba si Sara Duterte. Hindi rin natin alam kung anong mangyayaring verdict sa ICC kay, dating Pangulong Duterte. Factors na I think it's credible enough to say na hindi tayo hindi pa natin alam kung anong puwedeng mangyari bukas.
Masyado pang maaga, Tambi, idle playing safe. Ako ba yung sinasabihan mo? Kasi kung ako yung sinasabihan mo, yeah, totoo yan, playing safe. Hindi ko pa kasi alam ang puwedeng mangyari bukas, eh. Usually man, open ako sa opinion ko, lalo na sa national politics. Sinasabi ko yan kay Marcos, 'di ba? Kapag may nakikita ako hindi maganda, sinasabi ko yan. Hindi naman ako hindi naman ako blind supporter. Okay, doon din napag-usapan nila yung lumalalim na usapan ng dinastiya, korapsyon at saka leadership. Yung issue ng dinastiya, I always believe that yung political dynasty sa Pilipinas always link siya sa corruption. Dahil sa korapsyon, ba yung standard ng leadership. Parang kumbaga kung si tatay, si Attorney Falsis. Okay. So parang lumalagay na parang si tatay naging governor, tapos si anak susunod na magiging governor, si tatay naging vice governor o naging congressman. At ang nakikita ko is that yung pagpapasa-pasa ng kapangyarihan sa mga lalawigan na parang isang pamilya lang nagkokontrol, ang standard ng paggu bumababa ang standard ng politika. Ako naniniwala ako that dapat nga sa isang pamilya isang beses, then after nun tapos na, eh. Bakit? Kasi naniniwala ako that a lot of people out there, may kakayanan para mamuno. Hindi lang naman isang tao ang nakapag-aral ng law or hindi naman isang tao lang may political will. I believe na lahat ng tao may kapangyarihan at kakayanan to govern, to be a local executive or chief executive ng isang bansa. Uy, kuya ano, Events Horizon, hello, hello, hello. Sabi ni Robin Crucena, ang kaso ng mga accused, pero kung plunder mahihirapan sila i-convict yung mga dapat, managot. Ayun nga, eh, ang problema nga Robin, from the word you say, 'di ba? At the end of the day, we're just putting narrative on a case. Pero as what I said, even kay VP Sara, and this is what I always stand, VP Sara is innocent until proven guilty ng Senado. Yun ang lagi ko sinasabi. Even sa evidence ni Caramel Madriaga, I don't believe sa lahat ng alegasyon ni Caramel Madriaga unless lumabas yung pinakamatitibay na ebidensya niya, yung cellphone, yung tatlong cellphone, saka ako mag-iisip ko paniniwalaan ko siya o hindi. But namin nababasa mo, sir? Ha? Ba't di namin nababasa yung nababasa mo, sir? Hindi ko po gets. Ano ba yung sinasabi niyo? Okay. And then, tinalakay din dito, ang mga vloggers po, I think it was a big question, kung ang mga vloggers daw ba ay isang truth teller or clout chaser. Tandaan niyo po, and this is my belief sa mga vlogger, and even I will not discredit myself na rin. We are all chasing for clout. Whether or not, whether or not, gusto natin ng followers, likes, or mga shares ng ating channel, whether or not, we are chasing that clout. Irregardless kung anong clout yung gusto mo. Siguro clout na mas makilala ka ng tao or clout na mas marami mag-sponsor sa'yo, 'di ba? Or mas makilala ka ng buong mundo. It's up to you how you think about clout. Para sa akin kasi what I see about vlogging, it's more of chasing people that that will have the same thinking as you. Kunwari, if I'm talking about in one podcast, if I'm talking about VP Sara and I'm against VP Sara, hinahanap ko yung as much as possible, yung mga taong maaring kabilang ng ideology ko about VP Sara or my other opinion about sa sinasabi ko na magbibigay pa ng another, thought process for me para mapag-usapan. Kasi yun yung tingin ko sa cloud chasing. Cloud chasing is lang parang naghahanap ka ng mga kaibigan na magiging kasapakat mo sa isang idea, isang, pananaw. Pero kung tatanungin mo ko if vloggers are truth sellers, ako naniniwala ko that all of us is not. Why? Ito ang gusto ko po sabihin, I'm not saying na liars ang lahat ng vloggers, no. What I'm only saying is that, um, hindi 100% ang sinasabi ng mga vlogger ay totoo. Most definitely, karamihan ng mga sinasabi ng lahat ng vloggers, most definitely, buong transcript ng sinabi nila sa isang vlog, it's mostly bias. Bias on the topic that they are talking about. And kaya nga sinasabi ko pagka nag-vlog ka,
'Pag hindi mo nakontrol ang narrative at may mga sinabi ka na against sa isang politiko and you're inciting violence or you're inciting, something harm to happen to another person because magkaiba kayo ng politics, it it's not verified kung ano yung mga sinabi mo, pero sinusunod yun ng mga listeners mo. And I believe ang pagiging vlogger is covered by 100% bias ng may-ari ng channel. At para sa akin, hindi ho yun mali. Kaya nga 'di ba sabi nila, kung ayaw mo yung isang channel at hindi mo nagugustuhan yung pinapanood mo sa channel na yun, puwede umalis ka, 'di ba? You don't need to stay there. Tama yun. Pero what I'm only saying is, vloggers are intended to be biased kasi nagbibigay ka ng opinyon mo, eh. Kaya nga 'pag ayaw mo yung opinyon ng isang vlogger, 'di umalis ka, 'di ba? And that's true, sadly. Sabi ni, Kuya Event Horizon, "Yet to be seen, pero sana masupina yung cellphone nila." Oo, ako din. I hope na talagang masupina yung mga phone na yun para makita na natin ang totoo. Sabi ni Sir Robin, monetization talaga yung pinakahabol ng mga vloggers, secondary na lang yung cloud chasing. Kung may mas maganda alternative hindi sila resort sa content creation. Correct. Sabi ni Sir Romualdez Tambi, paano yung president? Vlogger tapos Yusik? Yusik vlogger. Si Yusek. Well, sa akin, kung ako tatanungin niyo po, lalo na yung sa mga public officials, para sa akin, I would say mali yun. Mali yun, ito opinyon ko lang, mali yun. Why? Kasi there is some sort of like you're using your influence as a government official to probably influence other people sa isang naratibo na mahirap mahirap mo i-distinguish yung personal opinion mo versus what is true about what's going on. Kahit yung mga vlog ni Yusek Claire, there are certain points 'pag pinanood niyo yun, meron siya mga opinyon na personal, siya rin naman nagsasabi yung mga opinyon niya nagiging personal at kaiba doon sa kanyang trabaho sa gobyerno. Pero bilang isang listener, hindi mo naman agad yun mafi-filtered. Or kung ikaw yung presidente o ikaw yung vice presidente, sabihin na natin both side. Ang hirap i-filter kung ikaw listener. Kung ano yung sinasabi niya a way to being a government official versus personal. And I think na doon mahirap i-distinguish yung bagay na yun. Kaya I think, and I'm sorry to say sa mga supporter ng mga politiko dito, ikaw ay politiko, ano man ang posisyon mo, o ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, there's no way that you should vlog. Kung magbablog ka man, dapat it is a vlog coming from your office, coming from the government, but not like your personal vlog. Ano bias pattern of vlogging compared to like seeking truth or facts na galing sa gobyerno. Yun yung parang nakikita ko. Sorry if I'm wrong sa opinion ko. Sabi ni Romualdez Tavi mismo. Okay. Then, napag-usapan din doon yung clout chasing na pwede din daw maging kapaki-pakinabang at maging benepisyo sa mga tao. Ito ang opinion ko. Yes, magiging benepisyo sa mismong tao. Pero are we seeking kapagka po ba tayo nagba-vlog, are we seeking for justification of a certain topic na meron tayong passion to talk about? Or kapagka po ba tayo nagba-vlog, are we just seeking friends na may kapareho na idea natin at lumaki tayo ng lumaki? Usually, sagot ano yun, tanong yun sa mga vloggers. Individually tanong yun sa mga vloggers. Kasi 'di ba, yung iba mga nagva-vlog, ang dami nilang community. Ang dami nilang community, yung iba pa nagmo-moderator pa, yung iba may GC pa. Ang dami mga organized community na ginagawa ng mga vlogger. Sa akin, hindi ako tutol doon. But also, we need to understand that other people, ito man ay tama o mali, they have their motive why they are doing it. Depende na lang yon sa mga nakikinig o nanonood, ano yung appreciation nila sa motibo ng vlogger. At tingin nila, okay, bayaran ka ng isang politiko, hindi maganda yan. Okay, hindi ka bayaran ng isang politiko, pero mali yan. Anong sentimiento ng tao. Para sa akin, okay lang. Bakit okay? Lahat tayo may free will, eh. Lahat tayo merong, um, right to speech, right for expression, 'di ba? Karapatan mo magsalita ng opinion mo. Depende na lang sa nanonood kung paano nila ma-appreciate 'yun. Sabi ni Robin Crucena,
kapag naririnig ko siya at nakikita ko siya using the podium and using the office of the press secretary, I 100% support her. Pero kapagka kasi ginamit niya na yung personal vlog niya, there is some confusion kung papaano niya tinatanggal yung ano, yung pagiging government official niya versus sa isang private entity as a vlogger. Okey din dito yung death penalty sa corruption at mga limitasyon sa batas. It's about law na pinag-usapan nila dito at ano opinyon nila. Ako, opinyon ko po dito about sa death penalty, dapat ituloy. It's not because, uh, it's not because kasi trip ko lang. Kasi ang punto ko dito, sa death penalty kasi nagbibigay tayo ng chilling effect sa lahat eh. Na kung itong bagay nito ay karumal-dumal, mas for me, as I notice, is mas bababa epekto ng pagsasagawa ng ganitong klaseng krimen kung may death penalty. Maybe morally masama yun kasi you're taking away someone else's life. Pero at the end of the day, matters most is iwasan natin yung pagkarami ng karahasan o yung maidudulot ng krimen na to sa lipunan. Para sa akin, naniniwala ko that any kind of crime is avoidable if we can mitigate and prevent those things to happen. So, before we end, again, if you like this mini podcast, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Kung kayo po'y gumagamit ng phone at napapanood niyo itong podcast natin sa TV, please use your phone to scan ito pong QR code dito for you to be updated sa ating mga daily posting. So, huling part ng ating pag-uusap, sa panahon ng social media, hindi lang katotohanan ang lagi natin pinaglalabanan dito. Hindi yung impluwensya ng bawat influencers or vlogger dito sa social media. Ang tunay na panganib nga lang dito ay kung gaano kadali nating tanggapin ang mga maling impormasyon. And I'm talking to all the listeners right now and sa mga manunood po nito later. Tingin niyo po ba nakakatakot yung mga misinfor disinformation or fake news na nababasa natin? And ano po sa tingin ninyo ang magiging epekto nito in our future generation? Kasi ang nakikita ko, parang nano-normalize na yung mga ganitong klaseng mensahe sa social media. Normalize na yung violent rhetoric, posting, mga AI generated na wala namang katotohanan about politicians, nano-normalize na siya. And what do you think about, magiging epekto nito sa future generation? So, tatapos ang ating mini podcast for today. I think for everyone na mga nanonood po, maraming salamat po. Robin Crucena, ang problema ang pinakaunang tinatamaan ng ah DP. Ano yung DP? Yung mga nasa mataas na katungkulan sa gobyerno, sila din ang unang kokontra para ipasa muli ang DP. Ano yung DP, Robin? Mr. Romualdez Sambi, lalo na si Yusek Claire, may mga misinformation siya sa vlog niya. Literally, ito naman, I'm just being honest, hindi ko pinapanood yung vlog talaga ni Yusek Claire. Ang pinapanood ko, yung kapag ka nasa podium siya sa Malacanang, yun yung pinapanood ko. Kasi yun eh, ano yun eh, filtered. For me, she's supposed to say what the president and what the government is saying. Compared sa pagbablog kasi may pagka-personal ka and I think there are more biases from her. Okay, so yun po. Again, maraming salamat and as always, it's a pleasure to talk to you guys. Thank you and God first. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.